Heart to Heart with Mama Colleen. My dearest Mama Colleen. Oh, my dearest talaga. Kinilig ako. Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Matagal na po akong nakikinig ng Win Radio. Sa pamamagitan ng dasal, nagkaroon po ako ng lakas ng loob para i-share sa inyo ang kwento ng aking buhay. Upang kapulutan po ninyo ng aral, lalo na po sa mga katulad kong may mabigat na pinagdaraanan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Emilia. Isa po akong anak mula sa pagkakamali ng aking ina. Mama Colleen, ako si Emilia. Ako po yung naging bunga ng pagtataksil ng aking ina. Pero sa kabilang banda, tinanggap naman po ako ni tatay bilang isang tunay na anak. Meron po akong kuya. Dalawa lang po kami magkapatid at wala naman po akong masabi sa kabaitan nila sa akin. Hanggang sa dumating yung araw na iniwan po kami ng aming ina dahil sumama na po siya sa ibang lalaki. At Mama Colleen, doon na po nag-umpisa ang pagbabago ni tatay at ang pagbabago ng buhay ko. Madalas na po siyang umuuwing lasing at lagi po siyang nagwawala. Isang araw po pagka-uwi ni kuya, galit na galit po siya sa akin dahil wala pa rin daw akong sinaing. Sinabi ko po sa kanya na walang binigay na pambili ng pagkain si tatay. Bigla na lang po niya akong sinampal at sinabihang wag ko siyang katwiranan dahil mas matanda siya kesa sa akin. At anak lang daw po ako sa labas. Mama Colleen, yun po ang unang beses na naringgan ko si kuya ng ganon. Kaya wala po akong nagawa kundi ang umiyak. Mama Colleen, tumigil po sa pag-aaral. Tumigil po ako sa pag-aaral ng high school kung kailan graduating na po ako. Wala po ako nagawa dahil pinatigil po ako ni kuya at ni tatay para po magtrabaho. Nung una po, palihim po akong pumapasok sa school pero nahuli ako ni kuya at sinumbong kay tatay. Binugbog po ako ni tatay nung panahong yon. 17 years old pa lang po ako at takot na takot. Hanggang sa tumuntong po ako ng 18 years old na hindi ko po inakalang mangyayari sa akin. Mama Colleen, hinalay po ako ng kuya ko. Paulit-ulit po. Paulit-ulit akong hinalay ng kuya ko. Sinumbong ko po siya sa tatay ko sa pag-aakalang tutulungan ako ng tatay ko ay isa palang malaking pagkakamali dahil siya rin po ay hinalay ako ng paulit-ulit. Mama Colleen, wala po akong masumbungan dahil takot na takot po ako. Wala po akong malapitan noon na kahit na sino dahil binantaan po nila akong papatayin nila ako kasama yung taong pagsasabihan ko. Walang araw
at gabi pong hindi ako umiiyak. Hindi makatulog, hindi makakain, at kumakausap sa Diyos kung ano pong kasalanan ko. Inisip ko noon ay baka ako yung pinaparusahan dahil isa akong bunga ng pagkakamali at kasalanan. Pumasok din sa isip kong tapusin na yung buhay ko dahil ayoko na. Pero hindi ko kayang gumawa ng isa pang pagkakamali at natatakot ako sa Diyos. Hanggang isang araw po, iba na po yung pakiramdam ko. Habang namamalengke po ako, bigla po ako nawala ng malay sa daan. Paggising ko po, ay nasa ospital na po ako. Sabi sa akin ng doktor, sa susunod daw ay mag-iingat ako dahil delikado daw po iyon sa pagbubuntis ko. Opo. Nabuntis po nila ako. At hindi ko po alam kung sino sa kanila ang ama ng dinadala ko. Para akong nabingi. Bukod tanging buntis ang umiikot sa utak ko. Naririnig ko pa yung mga bulungan sa paligid ko na ang bata-bata ko pa daw para magdalang tao, na maaga raw akong naglandi, nakawawa daw yung mga magulang ko. Pagka-uwi ko ng bahay, ay bugbog at panenermo ng inabot ko sa tatay at kuya ko dahil ginabi na ako sa pamamalengke. Nung araw na din po yun, nagkaroon ako ng pagkakataong tumakas. Dahil sobra po ang kalasingan nila tatay at kuya. Natatakot din po ako ng mamakulin na baka kung ano po ang gawin nila ulit sa akin. Nagpakalat-kalat po ako sa kalsada, nanlimos para lang may makain araw-araw. Lumayo po ako sa lugar na yon. Simbahan po ang naging sinlungan ko at nagsilbing tulugan ko sa araw-araw. Hanggang sa makita po ako ng matandang mag-asawa. Naawa po sila sa akin at kinupkop nila ako. Binihisan at inalagaan na parang isang tunay na anak. Ikinikwento ko po sa kanila lahat ng nangyari sa akin. At nanggigil po sila to the point na gusto nilang sampahan ng kaso ang tatay at kuya ko. Pero Mama Colleen, hindi po ako pumayag. Hindi po ako pumayag dahil sila lang po ang aking pamilya. Na kahit ganito yung ginawa nila sa akin, pamilya ko pa rin sila. Ipinagpapasa Diyos ko na lang po kung anumang kaparusahan ang ibigay sa kanila. Sa ngayon po, tinutuloy ko yung pag-aaral ko at malaki na din po ang aking anak. Babae po siya at special child. Ni minsan hindi ko inisip na ipalaglag siya, Mama Colleen, dahil wala po siyang kasalanan. At nakikita ko po sa anak ko yung sarili ko. Sa anak ko. Angel, anak. Hindi mo man maintindihan sa ngayon kung paano ka nabuo. Kung sino yung papa mo. Kung ano ang nakaraan ni Mama. Balang araw, ipapaliwanag ko din sa iyo ng unti-unti. Maiintindihan mo din ako. Tuturuan kita ng mabubuting asal at babawi ako sa iyo, anak. Hindi ko hahayaang iparanas sa iyo lahat
ng naranasang hirap ni Mama. Sa mga kumupkup sa akin, kulang po ang salitang salamat. At sa lahat po ng itinulong at pagmamahal na pinaramdam niya sa akin. Araw-araw ko kayong ipagdarasal sa Diyos. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Kaya salamat po. At para sa aking biological mother, wala na po akong sama ng loob sa iyo. Kahit hindi niyo po natupad yung pangako ninyong babalikan mo ako. Sana po kung nasan man po kayo, nasa mabuting kalagayan po kayo. Maraming salamat po sa pagluwal sa akin. Sa pagkakataong mabuhay at maranasan kung paano maging isang tunay na magulang. Salamat po. At sa kuya at tatay ko po, nabalitaan ko, Mama Colleen, na nakulong si kuya dahil nahuli siyang nagdodroga. At sa tatay ko po, nabalitaan kong namatay dahil po sa atake sa puso. Binisita ko po yung puntod niya nitong nakaraang November 1. Hindi ko man po narinig sa inyo ang paghingi ng tawad at pagsisisi. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Diyos na po ang bahalang magparusa sa kasalanang nagawa po ninyo sa akin. Simula pa lang po nang ipinagbubuntis ko yung anak ko, gusto ko lang malaman nyo na pinatawad ko na po kayo. Yan din po ang mga katagang sinabi ko sa harap ng puntod ng kinilala kong ama. At sa mga nakikinig po ngayon, na katulad ko ang pinagdadaanan, huwag mo na akong gayahin na nakulong sa takot hanggang may pagkakataon at may tao ka mapagsasabihan ng lahat. Huwag kang magdalawang isip lumapit at humingi ng tulong. Bagay na hindi ko nagawa noon nang dahil sa takot. Sa mga tulad kong anak sa labas, hindi maling isinilang ka. Hindi nagkakamali ang Diyos. Tao lang ang nagkakamali, hindi ang Diyos. Maging matibay ka at matatag para sa inihahanda niyang magandang kinabukasan para sa iyo. Gaya ko, maririnig din niya ang dasal mo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Pakiusap, huwag mong sasayangin yung buhay na binigay niya sa iyo. Makikita mo rin ang liwanag, kagaya ko. Madalas po nating naririnig na kaya siya ganyan dahil hindi siya pinalaki ng tama ng mga magulang niya. O kaya naman nagkaganyan siya dahil walang gumagabay sa kanyang magulang. Pero sa tulad kong hindi nakasama yung aking ina, lumaki sa malupit at mapag-abusong kapatid at tatay, mas pinili ko pa rin maging isang mabuting tao. Nasa atin po kung ano yung landas na pipiliin natin. Tayo po ang nagdedesisyon kung saan natin dadalhin ang buhay natin. Mama Colleen, habang ipinagbubuntis ko yung anak ko, at sa mga panahong nahihirapan ako sa sitwasyon ko, simbahan at ang Diyos ang naging magulang ko. Narealize ko na maikli lang ang buhay para ikulong ko ang sarili ko sa madilim kong nakaraan. Binigyan ako ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para baguhin yung nakaraan ko at naging
masaya sa piling ng anghel na ibinigay ng Diyos sa akin. Anak ko, maraming salamat po. At Mama Colleen, sana po ay naging inspirasyon po ako sa ibang tao. Ang kwento ko ay naging inspirasyon sa mga ka-winner na nakikinig ngayon. Muli, ako po si Amelia. Emilia. Hindi ko tunay na pangalan. And this is my story. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen. Emilia, maraming salamat sa kwento mo. Habang binabasa ko yung kwento mo, grabe. Iba yung impact, iba yung strength na naramdaman ko, iba yung aura, iba yung vibes na naramdaman ko sa'yo. Hindi ako naawa, kundi natuwa. Natuwa dahil nalampasan mo lahat ng pagsubok, lahat ng dagok na naranasan mo. Ayokong sabihin na naaawa ako sa'yo kasi I think nalampasan mo na yun eh. Ang gusto kong pinaka-highlight na gusto kong sabihin sa'yo, saludo ako sa'yo. Sumakit yung ulo ko habang binabasa ko yung mga nangyayari sa buhay mo. Totoo lang, yung umalis yung nanay mo, iniwan ka dito sa kuya at sa tatay mo, tatay-tatayan mo. Tapos yung hinalay ka nila, ang dami, di ba nakaka-stress? Ito yung mga problema na gusto mo nang sumuko sa buhay. Ito yung mga problema na parang gusto mo nang tapusin yung buhay. But you fight. You stand up at pinatunayan mo na kaya mong lampasan. Gustong-gusto ko yung sinabi mo na yung ang naging tahanan mo noong mga panahon na lugmok ka ay ang simbahan at ang Diyos. Napakaganda. 'Di ba? Simbahan at ang Diyos ang naging magulang ko. Bebe ko, no, it is yung message napakaganda eh. May mga times na dumarating tayo sa punto ng buhay natin na parang feeling natin wala na tayong kakampi, feeling natin kalaban na natin ang lahat, feeling natin nag-iisa lang tayo. Pero alam mo, totoo, feeling mo lang yun. Kasi meron kang pwedeng maging tahanan sa piling ng Diyos. Hindi ko sinabing kitilin mo buhay mo, sumama ka na kay Lord. Hindi rin niya sinabi yun. Di ba sabi nga niya, lumaban lang tayo sa buhay, malalampasan natin yan. Mag-pray ka lang. Your faith is being tested. Huwag kang bumitaw sa faith na yon. Naniniwala ako, si Emilia na letter sender natin today. Malakas ang paniniwala niya na kapag yung faith mo hindi nawala sa kanya, hinding-hindi kanya pababayaan. Sabi pa niya dito, ito yung mga nagustuhan ko eh. Lumaki ako sa malupit at mapang-abusong kapatid at tatay. Mas pinili ko pa rin maging isang mabuting tao. Diba? Kasumpa-sumpa sila! Pero pinili mo na wag silang isumpa. Mas pinili mo na patawarin sila. You are the bravest person I know right now. Kasi for you to be able na patawarin yung mga taong nanakit sa'yo, for you to be able na i-brush off kung ano man yung pangahalay na ginawa nila, na buo pa nga yung bata sa sinapupunan mo, ang galing. Kaya nga lagi nating sinasabi, bebe ko, no, forgiveness
is not really para sa taong gumawa ng pagkakasala sa'yo. Forgiveness is actually for yourself. Para ma-unload mo yung bigat na nararamdaman mo, para mawala yung sakit na nararamdaman mo. Kasi yung iba, ang tendency nila para maging okay sila, they hurt people who hurt them. Akala nila yun ang solusyon eh. Pag sinaksak mo ko, sasaksakin din kita. Pag hinadukin mo ko, hadukin ka rin sa akin. Akala nila, pag nakakuha sila ng revenge, dun sila magiging okay. Pero hindi. Mahirap magpatawad. Pero pag nagawa mo ito, aminin natin, ang laking ginhawa sa puso, sa buhay, sa bigat na dinadala natin. Maraming salamat, Emilia, sa kwento mo. Thank you for reminding us that despite of everything, life is still good. You've been through a lot, pero kinaya mo. Marami sa atin sukong-suko na sa simpleng problema nila. Pero listen to this story. Grabe yung pinagdaanan niya. Pero hindi siya sumuko. Grabe yung pinagdaanan niya. Pero patuloy siyang lumaban at bumangon. At hindi lang basta bumangon, kundi nandun pa rin yung pagmamahal niya. Nandun pa rin yung pagpapatawad niya. At nandun pa rin yung faith niya kay Lord. Salamat. Salamat sa kwento ng buhay mo, Emilia. Salamat for sharing your story. Such an inspiration, lalo na sa mga tao na may mga bigat na dinadala ngayon. Salamat. Last message na tumatak sa utak ni Mama Colleen. Para sa mga tulad niyang anak sa labas. Hindi maling isinilang ka. Hindi nagkakamali ang Diyos. Tao lang nagkakamali. Hindi ang Diyos. Grabe! Grabe! Emilia, gusto kitang ma-meet! Gusto kitang ipakilala sa buong mundo! Gusto kong ipakilala yung story ng buhay mo, how brave you are! At alam mo, sobrang saya ko rin ngayon. Kasi, pinagkatiwalaan mo ko with your story. Sobrang saya ng puso ni Mama Colleen because you open up sa programa ko. Yung pinakaunang message niya nga dito, diba? Matagal na po ako nakikinig sa Win Radio. Sa pamamagitan ng dasal, nagkaroon po ako ng lakas ng loob para i-share sa inyo yung kwento ng aking buhay. And again, mula sa puso ni Mama Colleen, salamat. Umiiyak ako ngayon. Kasi I'm happy sa kung ano man yung nalampasan mo. I'm happy because nag-share ka sa programa ni Mama Colleen and marami ang umiiyak ngayon, nagte-text ngayon na na-touch sila sa kwento mo. Salamat sa bravery mo. Salamat. Yun na lang yung masasabi ko. Ka-winner! Anong masasabi mo? Ikaw naman ang magsalita. Ikaw naman ang bumida. Speak from your heart. Meron ka pa bang sundot sa mga sinabi ni Emilia? Mag-text lamang po sa 0977-7915 or mag-voice message
I-chat mo ko sa DJ Mama Colleen. Colleen. Record your voice. May makikita ka na mikropono na icon. Speak from your heart. Ano ang nasa puso mo ngayon? Once again, ito po ang programang May Puso. Ang programa na ikaw ay dadamayan. Usap tayo puso sa puso. This is Heart to Heart with Mama Colleen. 91.9